Magandang buhay mga kaibon. For today's video, pag-uusapan natin kung bakit nga ba nai-stress yung mga alaga nating mga ibon. Kasi may isang kaibon na nagtatanong bakit daw ang tagal daw na mangitlog nung kanyang pares na African lovebirds. Kaya yan ang isang reason kung bakit nga ganon, dahil nai-stress ang ating mga ibon. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang sanhi kung bakit nai-stress ang mga ibon, at paano ito masusolusyonan o malulunasan para sa hindi na ma-stress yung ating mga alagang mga lovebirds. Pag-uusapan natin to pagkatapos ng introng ito. Welcome back mga kaibon. Pag-uusapan natin ngayon ay yung kung bakit nga ba nai-stress yung ating mga alagang lovebirds. Kung ano nga ba ang sign nito, paano natin malalaman. Ang unang-una niyan yung kung mapapansin nyo yung kung nagbubunot sila ng kanilang mga balahibo, yung laging nagkukuto tapos nalalagas yung mga balahibo. Kaya kung mapapansin nyo, yung alam mo sa bandang tiyan ay minsan makita nyo wala nang balahibo. Yan, tinatanggal nila yan. Ayan yung isang sign kung bakit na-stress yung ibon. Pangalawa, sinasaktan din nila yung sarili nila. Nandyan yung yung parang sa tao na pag-stress nakakaisip magpakamatay. Yan din, nagpapakamatay din sila niyan. Isa rin na sign yan na makikita natin sa ating mga alagang mga ibon. Pangatlo, pag yung nakita nyo yung alaga nyong ibon, lovebirds, na buhagag yung kanilang mga balahibo. Kung mapapansin nyo, mga buhaghag, yan, sign din ng stress yan. Tapos meron pang sign na makikita nyo yung matagal nyo nang pinagpares yung dalawang ibon nyo, umabot na ng 1 taon hindi pa rin nag-iitlog. Yun na yung sign ng stress. Kumbaga hindi sila komportable sa lugar na pinaglagyan mo. Yan, kung saang lugar yan, hindi sila na komportable. Tapos isa pa yung sign na makikita nyo sa ibon nyo, yung sinisira nila yung pugadan nila. Tapos kung may itlog man, hinuhulog nila. Tapos halimbawa meron na silang mga inakay, yun yung makikita nyo na pinapatay nila yung mga anak nila. Yun din ang sign ng pagiging stress ng ating mga alaga na ibon. Tapos nandun pa yung yung kung saan natin ilalagay yung halimbawa yung patukaan nila. Kumbaga lagi mo silang binubulabog. Yung pag maglalagay ka, maligalig kang maglagay ng patuka sa kanila. Yun din ang style na laging magugulat. Yun, nagiging magulatin sila. Yun, sign din ng pagiging stress nila yun. Ayan, yun yung mga sign na makikita nyo. Ulitin ko, una, kung napapansin nyo, binubunot nila yung mga sarili nilang balahibo.
yung sinasaktan nila yung sarili nila. Na kung nakikita niyo yung mga balibo nilang buwaghag, tapos naandun din yung sobrang tagal nila mag-mate at mangitlog. Yan, tsaka yung lagi nilang hinuhulog yung mga itlog nila at pinapatay yung mga anak nila. Yan yung mga sign na dapat nyong dapat nyong iwasan. Makikita nyo sa alaga nyong lovebird. Ano ba ang reason kung bakit nga ba nakikita nyo yung sign na yung stress na yan na makikita nyo sa atin ng alagang mga ibon? Ano nga ba ang reason kung bakit na-stress? Yan. Una, yung nadidisturbo natin sila. Yan, like tulad ng pag naitlog sila, ayaw nila yung binubuksan lagi ang nest box, yung sisilipin yung itlog nila. Kasi katulad ko na nung una ko nag-umpisang mag-alaga ng ibon, lagi kong sinisilip yan. Yun pala, mali pala yun. Kaya kasi bakit hinuhulog nila yung itlog nila? Kasi nagugulat sila lagi. Ayaw nila, nagiging mairita sila. Kaya yun ang isang reason kung bakit nai-stress nga ang ating mga alagang ibon, yung nai-istorbo sila. Yan, katulad nun, nai-istorbo din sila sa yung mga tahol ng aso. Yan, yung mga pusa, yung mga tatalunan yung cage nila. Yun din yung isang reason kung bakit nai-stress yung ating mga alagang ibon. Tapos, isa pa, yung kung saan location nilagay nyo yung hindi siya ventilated, yung mainit na lugar, ang bawa nakatutok sa kanya yung sinag ng araw. Yun din yung isang reason kung bakit nai-stress yung ating mga alagang lovebirds, ating mga ibon. Ayun nga yung nakatutok yung yung sikat ng araw, kasi naandyan yung may tendency na may heat stroke sila at mamatay. Tapos naandyan din yung yung kulang sila sa sa vitamina. Yan, kung lagi natin binibigyan ng seeds, yan, syempre nakakasama din sa kanila yan. Kung makikita nyo, kailangan magbibigay din tayo ng vitamins. Yan, importante sa kanila yan para hindi sila ma-stress. Kumbaga yung kalusugan nila maayos. Siyempre kung makikita nyo, naandun din yung stress of magiging sakitin. Tapos kailangan lagi kayo magbibigay ng gulay. Tulad ko, everyday ako nagbibigay ng gulay, kahit anong gulay. Mapakangkong, mapatalbos ng kamote, pechay, carrots. Yan, mas maganda nga rin kung magbibigay kayo ng soft food, like yung itlog. At isa pang reason, yung lagi nyo silang nililipat ng lagayan. Ayaw nila yung palipat-lipat kayo ng lugar na paglalagyan nyo ng kanilang cage. Ayun ang ayaw nila, kasi pinapamiliarize nila yan na kung saan nyo sila nilagay, dapat doon na sila hanggat mangitlog, makapagpapisa. Yun nga ang lahat ng reason kung bakit nga nai-stress ang ating mga alagang lovebirds. Paano nga natin mapiprevent yung pagiging stress nila? Number 1, wag natin istorbuhin sila sa wag nating laging istorbuhin, yung sisilipin yung mga nest box nila. Ang ayaw nila. Iwasan natin yun. So, syempre, para hindi nila basagin yung yung itlog nila, hayaan nyo na lang sila. Pwede nyo silipin pag napisa na lang.
sa kanya na ilagay. Silip-silipin. Tapos isa pa na paano maiwasan yung lugar niyo na paglalagyan niyo, yung doon na talaga, yung hindi niyo na ililipat. Yan, kung bago pa lang pag-isipan niyo kung saan niyo na ilalagay na permanent. Tapos bigyan natin sila ng vitamins. Yan, ng mga gulay, calcium, tapos kung ano yung nilalagay sa tubig. Dextrose powder, anti-stress yun. Tapos yun nga, naandun na yung mabilis silang magparami ng ng kanilang itlog. Yun nga, dadami na kasi nga naiwasan nila yung yung stress. Yun ang lagi nating gagawin. Tapos isa pa, iwasan din natin mabunggo yung kulungan nila. Siyempre pagka nabunggo natin yung mabubulabog yun. Ayun, isa rin sa sa reason na na may stress ang ating mga alagang ibon. Yun nga mga kaibon. At kung may idadagdag pa kayo, idadagdag kayong hindi natin nasabi, comment na lang kayo kung ano pang idadagdag nyo ano yung mga reason kung paano maiwasan yung pagiging stress ng ating mga ibon, para alam din nila yung mga gagawin, lalo yung mga newbie. Special tayo ngayon, shout out sa mga kaibon natin na patuloy na nanonood ng ating mga video. Andyan yung sila, shoutout kanila Christian Baro, Sir Sergio, Sir Joshua Alzona, Sir UB, Sir Archel Nasam Jr., Micaela Kate, Sir Jason Aquino, Sir Aldrin Mark Guevara. Yan, patuloy na sumusuporta sa atin yan. Sir Canario Pentasilgo, Darwin Merino, Myra Ranada, Ning Nangyok. Yan, isang Korean natin subscriber. Jun Bueno, Jose Oribe, Morel Caceres, si Sahib Parot. Yan, isang Indian natin yan, subscriber. Naandyan si Kulam Plaresel. Yan, yun yung mga masusugid natin, mga laging nagko-comment sa ating mga video. Sana kayo rin po, mga kaibon, comment kayo. Kahit kung anong tanong nyo, sasagutin ko. Basta doon lang tayo sa about sa pag-iibon. Paki-share na lang yung mga aking video kung may mga kilala kayo na nag-iibon. Pa-share na lang po ang video na to. Pa-like, share, subscribe na lang po sa mga bagong makakapanood. At kung mapapansin nyo, kung may ads po ako sa aking mga video, patuloy nyo na lang po panoorin, wag nyo na lang po skip, para at least po makatulong din sa atin, makapag-upload pa po tayo ng mga maraming video, at makapagbigay ako ng maraming tips sa inyo about sa pag-iibon. Yun, tulungan nyo na lang po ako para patuloy po tayo bibigay ng magaganda at mga tips sa ating mga newbie bago sa pag-iibon. Yun na lang po, mga kaibon. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Pa-click na lang po ng aking notification bell para updated din po kayo sa mga video na ina-upload natin. At
pwede po kayo mag-comment ng kahit ano about sa pag-iibon. Thank you po. Thanks for watching sa video at sa mga susunod na video ko. Sana po may naano po kayong kaalaman sa pag-aalaga. Maraming salamat po. Thanks for watching.